Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Welcome to our daily morning devotional. It's March 30, entitled Praising God Before the World. Dito, ating mapag-aaralan. Purihin ang Panginoon na tayo ulit mag-aaral ng kanyang mga salita. Mapapansin natin dito pa lang sa topic na kinakailangan na luwalhatiin natin ang Diyos sa mundong ito. Sa ating key text sa Hebrews 13 verse 15, By Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So, tayo kapag nag-offer tayo ng sakripisyo, kinakailangan na luwalhatiin natin ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa continually, At ito yung bunga na kinakailangan na lumalabas, Kinakailangan na lumalabas ito sa ating mga bibig na magbibigay pasasalamat sa kanyang pangalan. We need to offer praise and thanksgiving to God, not only in the congregation but in the home life. Let the voices of His heritage be heard recounting the works of the Lord. Speak of His goodness, tell of His power. So, kinakailangan na i-offer natin ang pasasalamat sa Diyos, hindi lamang sa ating pag-ipon-ipon, hindi lamang sa kongregasyon, kundi pati na rin sa ating buhay bilang Kristiyano, sa loob ng ating tahanan, saan man tayo dalhin, o anuman ang mga business na ating mga ginagawa buong araw. Kailangan na ipataas natin ang ating mga boses sa pasasalamat sa ating Panginoon na kung paano niya tayo kinikilos. At dito tayo mapapabanal. Kaya panatilihin nating salitain ang kanyang kabutihan at sabihin ang kanyang kapangyarihan. We feel depressed, greatly depressed, as we see the world and its wickedness. The professed Christian world is enveloped in the darkness that covers the earth. We sigh and cry for the abominations that are done in the land. So, tayong mga tao, tayong mga nagsisikap na maging katulad ni Kristo, tayo ay talagang umiiyak at nagugulumihanan dahil nga may mga nagagawa tayong bagay na o nagkakamali pa tayo. So kapag tayo ay nakatutok lang sa ating mga pagkakamali, madidisappoint talaga tayo sa ating sarili. Kasi habang tayo lumalakad na bilang Kristiyano, kung panatilihin nating nakatutok kay Kristo, ang ating buhay mas magiging maunlad ito. Mapifeel natin yung malaking depresyon sa buhay natin kapag tinitingnan natin ang mundo na punong-puno ng kasalanan. Hindi tayo makakapagpahinga sa ganitong sitwasyon kapag sa mundo tayo nakatingin. But kapag tayo ay nag-aangkin ng mga Kristiyano, kinakailangan na ipakita natin ang liwanag throughout the ages, throughout the darkness that covers the earth. Kaya kinakailangan na titigan natin ang ating Panginoon upang hindi tayo magkamali at hindi tayo ma-disappoint sa ating mga sarili, at kinakailangan na mamatay ang ating sarili at si Kristo ang mabuhay sa atin. Why is it that all His wickedness does not break forth in decided violence against righteousness and truth? It is because the four angels are holding the four winds, that they shall not blow upon the earth. So, mapapansin natin na bakit yung kasamaan ay hindi pa ito totally hinatulan ng Panginoon against sa katwiran at katotohanan. Dahil nga, nalalaman natin na habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo, pinipigilan pa ng apat na mga anghel ang apat na mga hangin na ito'y hahampas sa lupa. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa na punong-puno ng galit. So, kinakailangan na tayo ngayon ay free pa at may kalayaan pa tayong gawin ang lahat ng bagay. Nawa ay magbibigay ito ng kapurihan sa kanyang banal na pangalan. Maging aware nawa po tayo sa ating mga gagawin at buong puso nating iaalay sa Panginoon ang lahat ng ating hangarin. At maging under po tayo sa kanyang kalooban upang mapanatili ang ating pag-ibig at ma-develop pa yung karakter ng Panginoon sa buhay natin. But human passions are reaching as high pass, and the Spirit of the Lord is being withdrawn from the earth. Were it not that God has commanded angelic agencies to control the satanic agencies that are seeking to break laws and to destroy, there would be no hope, but the winds are to be held until the servants of God are sealed in their foreheads. So, tayong mga tao dito sa lupa ay talagang naghahangad ng mga matataas na hangarin o matataas na mga posisyon dito sa lupa. Ngunit
napapansin natin na habang tumatagal tayo dito sa mundo, nagiging masama na. At ang banal na Espiritu ng Diyos ay talagang umalis na dahan-dahan dito sa lupa. At tayo ay talagang, were it not that God has commanded angelic agencies to control the satanic agencies. So, ang Panginoon ay ginagamit niya ang kanyang ahensya sa langit upang makontrol ang kaaway. Kapag tayo ay nakikipag-connect sa Panginoon, hindi tayo guguluhin na ng kaaway. Nasasabi dito na kapag tayo ay naghahanap sa ating mga sarili sa Panginoon, ay mawawala ang mga kabiguan at mapapalitan ito ng kagalakan at pag-asa. At sinasabi pa dyan na ang hangin na humahawak sa yung four winds na sinasabi dito, na hinahawak pa niya yung mangkok kung saan ay ihuhulog dito sa lupa upang mapahamak ang lahat ng mga tao na hindi nananampalataya at hindi nagtitiwala sa Panginoon. Ito'y kanilang pinanghahawakan until na ang isang tao ay magsisi, magbalik loob sa Panginoon at matatakan ang kanyang bayan ng katwiran ng ating Panginoon. So, hindi natin masasabi na ang isang tao ay nabago kung hindi ito nagpapakita ng bunga. By their fruits you shall know them. So, kinakailangan sa ating sarili ay malaman natin kung natatakan ba tayo ng kanyang pag-ibig. Natatakan niya ba tayo ng kanyang katwiran upang sa darating na araw ay makatayo tayo sa mga pagsubok sa buhay at mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Amid the moral darkness, light is to shine forth in clear, distinct rays. But every soul needs to turn his face toward the light that he may reflect this light. We need to praise God much more than we do. We are to show that we have cause for rejoicing. So, throughout the ages, kahit na nandito tayo sa mundo ng punong-puno ng kasalanan at kadiliman, kinakailangan na malinaw na ipahayag natin ang katotohanan, ang liwanag ng buhay na nandito sa lupa. At sa bawat kaluluwang tatanggap nito ay kinakailangan na tumingin sa mukha ni Kristo na may pananampalataya upang ma-reflect sa atin ang kanyang liwanag. At kinakailangan na magbigay tayo ng kapurihan sa pangalan ng Diyos na more than pa sa ating gagawin. We are to show that we have cause for rejoicing. So kinakailangan ipakita natin na meron tayong kagalakan na sa ating buhay bilang Kristiyano ay may kagalakan na tunay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Are we doing this as fully as we should? As we revealing the love in the home that will honor and glorify our Redeemer? So itong mga katotohanan na ating lalaman, tayo ay pinili na bayan ng Diyos upang maging isang mga kamanggagawa niya at maging isang kabahagi ng kanyang banal na likas at maging kabahagi ng kanyang banal na pamilya sa langit, na kung saan ay tayo ay pinili, kakaiba tayo sa mundong ito. Kinakailangan ipakita natin ang tunay nating kulay. Tayo ay tinatawag galing sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na liwanag. At atin ba itong gagawin fully? At i-reveal ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, sa ating tahanan upang mag-glorify ang ating tagapagligtas? Kung gusto natin gawin ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Ihingi ang kanyang gabay, ang kanyang katwiran, makipag-cooperate sa kanya. Magmuni-muni ng kanyang mga salita. However, block the clouds that roll upon the world at the present time, there is a light beyond. Ignorance, superstition, darkness, unbelief, strong and masterful, will meet us at every step we advance. So, mapapansin natin na kahit na punong-puno ng kadiliman ang mundong ito at yung clouds that rule upon, or block the clouds that rule upon the world, the present time. Yung mga ignorance, superstitions, mga hindi kanais-nais, mga kasinungalingan, mga kadiliman, mga walang pananampalataya ay talagang lumalakas dito sa mundo. Kinakailangan na sa bawat hakbang ay makita natin ang ating kamalian at punuin natin ang ating mga puso ng kagalakan at pasasalamat sa Panginoon. At kung may nagpagkakamali tayong nakikita sa buhay natin, isumamo natin sa Panginoon. Manalangin po tayo sa bawat isa. But our faith must soar above all and see the bow of promise encircling the throne. We must reflect the light with pen and voice, praising God before the world. So, napakaganda mga kapatid. Kahit anuman ang mangyari dito sa mundo na ating ginagalawan, punong-puno naman na ito ng kasamaan, ng kadiliman.
Ngunit kinakailangan meron tayong awit na magbibigay pasasalamat sa ating Panginoon, at ito yung boses na maghahari sa ating mga puso. Ito yung magtataas, ito yung magliliwanag sa mundong ibabaw. Kaya purihin ang Diyos habang tayo nandito sa lupa, kahit na ano yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, sa ating pag-aaral sa umagang ito, nagbibigay sa atin ng kasiglahan, paalala, kung paano natin purihin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Ihingi sa Kanya ang katwiran na kung saan ito ang ating gawing halimbawa, gawing batayan sa ating pananampalataya, na ma-reflect sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoon. Dahil sa atin personally, mahirap talaga. Pero ang Panginoon ay nandyan, tutulungan niya tayo sa bawat hakbang. Hindi niya tayo pababayaan. At alam niya ang ating mga kahinaan. At sa bawat kahinaan na ating nakikita sa ating sarili, atin po itong mapananagumpayan. Hindi ito sa ating mga sarili, no? Ito ay kaloob ng Panginoon. At humingi pa po tayo ng more than na pananampalataya. Purihin ang Diyos sa umagang ito. At ano man ang ating gawin, magbigay nawa ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Good morning and God bless po sa ating lahat.